Mapagpalang araw, ano po? Parang bomba. Nakaka... Di ko alam. Kayo po ang mag-describe. Ang tao, bayad ng buwis. Kapag empleyado ka, government man o hindi government, kahit private, sarili mong negosyo, dapat ka magbayad ng buwis. Yung pera ng buwis, ginagamit naman sa lahat. Papatayo ng eskwela, papagawa ng kalsada, mga tulay, kung ano-ano pang proyekto sa bawat lugar sa buong Pilipinas. At higit sa lahat, yung nagtatrabaho sa gobyerno, doon mo kukunin ang sweldo nila sa bis na binabayad ng taong bayan at saka ng mga malalaking negosyo. Yun nakukolektang buwis mula sa nasyonal maging sa mga lokal. May mga taxation po yan. Ngayon, yung batas dyan, sa taxation, babasahin ko po sa Biblia, no? Meron akong hawak na Biblia. Sandali lang po, ano? Ito pong appointment ang gamit ko. Ang Biblia ng mga pastor. At nakalagay dito sa 13 ng Roma. Ang nagsasalita dito si Apostol Pablo na apostol ni Jesus. Ano po? Ito sabi niya sa Roma 13:1, ang bawat isang tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. 2. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinilaga ng Diyos at sila'y nararapat na parusahan. Nararapat sa parusa. 3. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan. Opo. Ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at para rangalang kanila. Yan. 4. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Yung namamahala. Dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihan magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. 5. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. 6. Yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. 7. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat na sa kanya. Magbayad kayo ng mga dapat bayaran at pagbigay kayo ng buwis na dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang na may karangalan at pararangalan ninyo ang dapat parangalan. Ayun. Obligasyon ng taong bayan magpasakop sa gobyerno kung sino namumuno.
Halimbawa, ano ba yung BIR, Bureau of Internal Revenue? Yan ang alter ego ng Pangulo para sila naman yung nangungulekta ng buwis. Na yun nakukulekt ng buwis sa taong bayan, sa mga negosyante, at kung ano pa. Yung simbahan, exempted dyan. Walang tax ang simbahan. Ngayon, kung simbahan ka, mag-tax ka, nasa iyo yan. Pero walang batas na dapat mag-tax ang simbahan. At hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno ang hawak na pera ng simbahan. Kaya halimbawa, isa kang nanunungkulan sa gobyerno, may kaibigan kang may simbahan, magnakaw ka ng magnakaw. Yung pera na yon, ilagay mo sa simbahan ng kaibigan mo. Hindi na makakalkal ng gobyerno yon. Hindi na saklaw ng ano ba yan? BIR, Bureau of Internal Revenue. Kasi nga, ang simbahan, hindi siya nagbabayad ng tax. Yan ang ginagawa. At yan din ang ibinulgar ni Dr. Engineer Toto Kausing. Sa kanya ko nalaman ito na kapag ikaw ay namumuno at nagnakaw ka, ilagay mo sa simbahan. Ayan. Magagamit na simbahan yung pera na yon na nilagay mo ron, na ninakaw mo habang nanunungkulan ka, na walang tax, walang anuman. Kasi libre yung simbahan. Ayon kay Dr. Engineer Toto Kausing, isang sikat na vlogger ngayon. Ngayon, tax. Sabi ko nga po, ako, 20 years old pa lang ako, nagbayad na ako ng tax nang magsimula po akong maging empleyado sa private. Babayad ako ng tax kasi yung sweldo ko, kinakaltasan ng employer. Wala na akong magagawa. Pagdating ng Marso, nagpa-file na lang ako ng ITR. Ano ba? Kung kulang pa yung nakaltas sa sweldo ko, ultimo komisyon ko, ultimo barya, 5 sentimos. Binabayaran ko ng buwis yan. At kapag sa loob ng 1 taon at nag-file na akong ITR at lumabas do sa aking filing na meron pa akong utang, magbabayad pa ba? Nakapagtataka. Buwan-buwan ako nagbabayad ng buwis ng kinikita ko. Kasi nandun po sa listahan kung magkano sweldo ko, magkano yung komisyon ko. Binabayaran na po kagad, kinakaltasan na ako. Nakalagay doon sa payroll, tax, SS, pag-ibig, and so forth and so on. Pagdating ng filing, ba may utang pa ako? Bayad na naman. Kaya ako, masasabi ko, isa ako sa naging instrumento ng gobyerno. Nagsimula ako magtrabaho, panahon ni Marcos, yung matandang Marcos. Na nung mag-People's Power, ayun, hinakaw pala yung ibang pera. Naka-TV yan. Hindi ito chismis ha, hindi marites ito. Naka-TV yan. Kaya sabi ko, ano ba yan? Yung pera ko ninanakaw. Naalala ko yung panahon naman ni Duterte, PhilHealth. Nagbabayad din ako ng PhilHealth. Kamukat-mukat mo, ninakaw din ang pera ng PhilHealth. Sa panahon naman ni Duterte ito. Di ko alam kung meron nakasuhan doon. Sabi ko, nagbabayad ako ng PhilHealth. Ninanakaw na naman. Nagbayad ako ng tax sa panahon ni Marcos na matanda. Ninakaw. Nagbayad ako ng PhilHealth. Ninakaw sa panahon naman ni Duterte. Siyempre bilang isang nagbabayad
Nagsimula akong maging empleyado, 20 years old. Nagbabayad na ako ng tax. Nagbabayad din po ako ng SS, nagbabayad din ako ng PhilHealth. Buti yung SS wala nagnakaw. Kaya nung magkasakit ako, itong tuhod ko, na lumagitik, pinatignan ko po sa Philippine Orthopedic sa Quezon City. Sabi ng doktor, opera. Sabi ko, gamot. Bigyan mo kong gamot. Sabi ng doktor, walang gamot dyan, kundi opera. Sige, tanungin mo lahat ang mga orthopedic doktor dito. Isa lang ang sagot, opera. So sabi ko, wala akong pera. Magkano ba? Ang sagot niya is 150,000. Wala akong perang ganyan kako. Kasi unang-una, hindi na po ako nag-empleyado nun. Sabi niya sa akin, ang dami namang sponsor dyan, pa-sponsor mo. Nagkaroon ako ng idea. Maganda nga sponsor. Ang tanong ko, Dok, pag inopera mo ba yan, babalik sa dati? Sabi ng doktor, oo. Tapos sabi ko, saka ko na po opera. Sabi niya, sige, pagtsagahan mo muna yung paha mo. Tiisin mo yung sakit hanggang matiis mo. Pag hindi mo na kaya, punta ka dito, pa-opera mo na. Sige po, kako. Ganun na lang ang gagawin natin. So, kasunduan namin, tiisin ko muna yung kirot. Nagtanong-tanong ako sa mga pasyenteng sa iba na mayroong ganitong kaso sa tuhod. Kung yan bang pagka-opera sa inyo ay naging okay. Meron naman nagsabi, ay hindi okay. Actually, yung pisang ko inopera sa Makati. Ako pambantay ha. Kaya nung magkita kami, sabi niya, turo din ng ibang doktor sa akin, dapat hindi ko na pina-opera, sabi niya. Buti hindi ko na-opera itong akin. Siyempre, nagtatanong-tanong ako. So ngayon, August, 5 years na po ito. 5 years na. Ngayon, hindi ko na pinagalaw. Noong araw, nung sumabog yung pagnanakaw sa PhilHealth, sa social media, sa Facebook, sa Messenger ng PhilHealth, nakakonek ako. Sabi ko, ninanakaw din nyo yung pera naming inuhulog dyan. Pinicturean ko po yung ID kong PhilHealth at saka ako pinos. Meron pa bang natira sa pera ko? At pinos ko yung medical record nito galing sa orthopedic. Paano na yan, kako? O-operain yung tuhod ko. May pera pa ba ako dyan, kako? Sumagot ang PhilHealth. Huwag po kayong mag-alala. Sagot na po namin ang gastos. Oh? Ang galing, ano? Sabi niya, ito lang yung mga proseso. Kumpletuhin ninyo yung papel ninyo. At kami na po ang sasagot. Maganda. Kasi sinabi kong ninanakaw ninyo eh. Totoo naman. Sa panahon ni Duque. Oy, Duque! Saan mo dinala ang pera namin? Ngayon, akala ng PhilHealth, na-opera na po. Ayusin ko lang daw yung papeles at yun ang kumpletuhan ko. Salamat sa Diyos. Hanggang ngayon, hindi ko na po pinagalaw. Tama lang yung desisyon ko. Huwag kong ipagalaw. Ngayon, yung binasa natin ayon kay Apostol Pablo bilang mamamayan Pilipino sa Pilipinas, bilang apostol ng mga Pilipino, entil tayo, hindi tayo Hudyo. Obligado tayong sumuko sa gobyerno at yan ang rason bakit tayo nagbabayad ng buwis. Nakakalungkot. Ang daming mga mapipera, kinakasuhan ng biyahyer. Bakit?
hindi nagbabayad ng tamang buwis. Samantalang si Juan de la Cruz, ang sweldo minimum lang. Hindi siya makapagnakaw ng buwis kasi antimano kaltas na sa kanyang sweldo. Pero yung mga mayayaman, artista, malalaki ang kinikita, ninanakaw ang dapat sa gobyerno. Ang problema, kulong lang. Wala na. Pero pag hindi nagbayad siya na, barilin mo na. Pag naimbisiga na lahat-lahat at hindi pala nagbabayad ng tamang buwis, dapat binabaril yan. Para matakot yung mga delinquent employer. Alam ko yan, kada taon. Sa mga local, may kakutsaba. Yung mga tax, minamagic. It's a miracle. Yan. Alam nyo rin yan. Punta kayo sa local, sa taxation. Yung tax na yan, yan po ang pinagsusweldo sa mga empleyado ng gobyerno. Pakinggan po natin ito sa social media. Tungkol po sa pagbubulgar ng isang pulis, malapit na magretiro, 3 months from now, magre-retiro niya. Ano po ang kanyang pinasabog? Nakakalungkot. Ito po. Sa YouTube. Ang isang organized crime group ay binuo para sa isang purpose lamang. Ito ay to commit crimes. So malayong-malayo ito sa realidad na kung bakit itinatag ang PNP mula sa Philippine Constabulary at Philippine PCINP. So hindi natin alam kung saan nanggagaling yung sinasabi nitong police officer na ito. Ikinagulat ng pamunuan ng pambansang pulisya ang naging pahayag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa Quadruple Committee hearing kahapon sa Kamara na ang Philippine National Police ang pinakamalaking crime group sa bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jim Fajardo, nakalulungkot na inihalin tulad pa ng isang aktibong pulis ang organisasyon sa grupo ng kriminal. Seryoso ang naging aligasyon at unfair ito sa mga matitinong pulis, maging sa mga nagbubuwis ng buhay sa paggawa ng maayos na trabaho. It casted doubt at shadow doon sa integridad ng buong PNP. We're not talking about one single PNP officer but buong organisasyon yung sinasabi niya kahapon. Nalulungkot tayo dahil maraming pulis na seryoso at tatapat sa kanilang tungkulin, maraming nagbuwis ng buhay at nakakalungkot na yung buong organisasyon ang ay binigyan niya ng ganitong label. Gayunman, sinabi ni Colonel Fajardo na dapat na ituring ng mga pulis na hamon ang mga naging pahayag ni Espinido upang mas paghusayin pa ang kanilang mga trabaho. It should serve as a challenge to everyone, to us na sa loob ng PNP na para mas lalong pag-ibayuhin at paigtingin yung aming mga trabaho para ipakilala at ipakita sa ating mga mamamayan na seryoso tayo sa ginagawa nating paglilinis sa ating hanay, yung ating internal disciplinary mechanism ay tuloy-tuloy. Nauna nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos na pag-upo pa lamang sa pwesto ng Marcos administration ay nagsagawa na sila ng internal cleansing sa hanay ng PNP. Basta ako sinabi ko, panahon namin, ganito ginawa namin, pag-upo ng ating mahal na Pangulo, talagang yarain niya, cleansing kaagad. In fact, makita niyo ang aming sincerity rito, talagang pinag-resign lahat ng generals and colonels. Mabigat yun hindi biro yun. At tinagpapang 18 at ngayon may pending, I think 58 cases ito before the Napolco and some were already summarily dismissed from office. Dagdag pa ni Colonel Fajardo, handang tulungan ng PNP si Espinido kung mayroon itong ebidensya at nais na magsampa ng kaso. The PNP is also curious kung ano yung mga hawak ng ebidensya at kung may mga hawak siya mga ebidensya ay tutulungan natin. Bukas ang PNP sa anumang investigasyon at kung meron mang sapat na katibayan ang sino man, hindi lang itong si Lieutenant Colonel Espinido, ay tutulungan natin siya.
Matatandaan mayroong mga pinangalanang opisyal sa Espinido sa pagharap sa pagdinig sa Quadcom sa Kamara kaugnay ng umanong estilo ng war on drugs ng PNP noon. Sinabi ni Espinido na mayroon umanong reward at quota system at alam umano ito ng lahat ng mga pulis. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakita nyo na po, ano? Number 1, sabi ni Espinido, magre-retiro na siya. Nasa floating status siya ngayon para ganun po pala yung patakaran sa PNP. Pagka nasa retirement ka na, magre-retiro ka na, within 3 months, nasa floating status ka na, wala ka ng assignment. Para, sabi ni Espinodo yan sa ibang interview niya, para maihanda na yung nararapat na ihandang papeles sa kanyang pagre-retiro. Ngayon, meron naman narinig ko sa balita pa rin mga marites, baka daw pigilan o asuntuan para yung nararapat na makuha ni Espinido ma-hold. Kasi kung sasampa siya ng kaso, kung ano man yung benepisyo ng isang retiradong pulis, hindi niya makukuha hanggat hindi malinis ang kanyang record. Yun po ang paliwanag, ano? Okay. Ngayon, ewan ko kung anong pwede niyong tawag dito. Ano? Kung anong pwede niyong tawag. Pag pumunta kayo sa pulis, hindi ba nakikita niyo to serve and to protect? Sila'y maglilingkod at magbibigay proteksyon sa taong bayan. Pinasabog niya kung mayroong pinakamasamang organisasyon sa Pilipinas, ang pinakamasama ay ang Philippine National Police. Nakakarimarin. Imbis na proteksyonan si Juan de la Cruz, paglingkuran si Juan de la Cruz, sila yung pinaglilingkuran ni Juan de la Cruz. Punta ka sa presinto. Pag babae ka, pag lalaki ka, hindi ka naman tinatawag na sir, madam. Ikaw nagre-reklamo, ang tatawag pa, sir, nireklamo po ako, si ganito. Baligtad. Ikaw yung nagbabayad ng bis, ikaw yung nagpapasweldo sa kanila, ang tawag mo pa sa pulis, sir, nireklamo po ako. Ano yan? Lista ni Dimesa. Wala bang respeto sa sibilyan? Kayo, naranasan nyo na ba yan? Naranasan nyo na ba yan? Dapat ang tawag ng pulis sa Dimesa, kung umaga yan, good morning ma'am, good morning sir. Kung sa tanghali, good morning, good afternoon, madam or sir. O kung gabi, magandang gabi po, madam o sir. Ano po yun? Ikaw na nagre-reklamo, ikaw pang gusto lang matatakot. Yung iba, nasa Dimesa, arugante. Dahil meron silang baril, matatakot ka. Pag ikaw naman ang may baril, matatakot ka rin. Bakit? Uuliin ka. Sila hindi naman mauuli. May dala kang hitak, uuliin ka. May dala kang pansaksak, uuliin ka. Pag sila may dala, walang uli. Kasi nga, alagad sila ng batas kung tawagin. Alagad ng batas. Yung batas, sila yung nagpapatupad. Imbis na ipatupad yung batas,
Anong sabi ni Espinido? PNP. Kaya nayanig ang PNP. Nayanig. Meron daw matino. Palagay na may matino. Sino ang tinutukoy niya? Sa inanungkulan noon, yung lahat ng kinukwento niya ngayon sa Quad Committee ng Kongreso, ang tinutukoy niya ay si dating Pangulong Duterte, si pa dating PNP, ngayon Senador Bato de la Rosa. Yan. Nakakatakot, bayan. Nagbabayad ka ng buwis. Alam nyo ba, meron din Bible verse ang pulis? Baka hindi nyo alam kung anong Bible verse ng pulis. Eto, basahin ko. Appointment. Yung sa ikalawang Kronika, chapter 7. Ayan. Basahin ko po Gagawin tayo nito para sigurado. Ano? Para lang sigurado. Ito. Ikalawang Kronika, chapter 7, verse 14. Ito po yung Bible verse ng PNP. Ay yung mga PNP. Di ba totoo ito? Ayan. Naalala ko nung araw. Sabi ni Mayor Lim, no one is above the law. Dating pulis, naging general, naging senador, naging mayor. Lahat ng iskalawag na pulis no, lagot sila kay Mayor Lim. Eh bakit? Dating pulis eh. Ngayon, sa Quad Committee ng Kongreso, pinamumunuan ni Barbers, Congressman Barbers. Alam niyo po, yung tatay ni Barbers ay dating pulis, retired pulis, at naging DILG, naging senador. Siyempre, kung ako si Barbers, yung bata, yung congressman, at narinig ko ito mismo sa iniimbestigahan kong Quad Committee na si Espinido, ano kaya magiging damdamin niya? Siguro sabi ni Barbers, Congressman Barbers, buti na lang, yung tatay ko, patay na. Paano yung iba doon? Yung tatay ko, naglingkod sa administrasyon ng Duterte at ng Bato. Yun ang masakit. Siguro sabi nila, hindi ko alam na ganito pala ang krimen ng pulis. Number 1 crime, PNP. Ayon kay Espinido, ayon sa balita, social media, national news, sa mga iba't ibang network, television network, at saka sa Facebook, YouTube. Yan din po ang aking pinapanood. Ito yung Bible verse ng Philippine National Police. Kayo na po ang umusga. Ikalawang Kronika, 7:14. Ngunit kung ang bayang ito ay magtataglay ng aking karangalan, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamahan, pakikinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Yun ang Bible verse nila. Na yung kinuha nilang Bible verse, ito yung nasa lumang tipan. Na tinutukoy dito ay ang bayang Israel. Hindi po Pilipino. Kasi yung Pilipino, Pilipinas, ay bansang entil. Ano po? Old Testament ito. Sa mga Hudyo sa panahon ni Moises. Ngayon, napakaganda ng Bible verse ng mga Hudyo. Anong sabi?
Ngunit, kung ang bayang ito, ang Israel po ang tinutukoy, hindi po ang Pilipinas. Ito ay magtataglay ng aking karangalan, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang mga kasamahan, pakikinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ng kanilang lupain. Okay. Sabihin na natin para sa mga kahintilan nito, para sa mga Philippine National Police. Sabi ng Diyos, patatawarin ko sila. Kung may karangalan ako sa inyo. Ngayon, sumabog parang bomba. May karangalan bang pulis ang Diyos sa kanila? Sabi ni Espinido, number 1 crime syndicate, Philippine National Police. Ang tinutukoy niya sa kanyang panunungkulan sa panahon ni Duterte at ni Bato. So, ibig sabihin, walang karangalan ng Diyos. Sila kasi yung top crime syndicate sa panahon ni Duterte at ni Bato. Kita nyo naman, sariwang-sariwa pa ngayon na iniimbestigahan na Senado at Kongreso yung tokang. May kasalanan ka, wala kang kasalanan, nasa listahan ka, wala ka sa master. Bam, 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 patay. Hindi ka naman nanlaban, sasabihin nanlaban. Nasa balita yan. Merong mga ibang pulis, nasampan ng kaso. Yung sinasabi ko, napapanood ko sa TV yan. Hindi scripted. Nasa national news. Hindi naman pala nanlaban. Yung magandang isa pang dyan, yung magama sa Pasay. Nasa presinto. Nangagaw daw. Wala! Nakaposas nga sila eh. Kinuha sa bahay, dinala sa presinto. Sa presinto, namatay. Nakasuhan yung pulis. Yung kay Espinosa, yung mayor, si panahon ni Espinido yan. Nakakulong na si Espinosa, Dalit Espinosa, na pinagbintangan drug lord. Sipin mo nakakulong. Sabi nila, ayon sa sila, meron daw baril. Kalokohan niya. Ayun. Di ba pinatay sa loob ng meron pang chori nun nagsiserve lang kami ng warrant of arrest. Nasa presinto na! Nakakulong na! Pagsisilban pa ng ang daming mga sa bagay, nabanggit kasi yung pangalan niya sa sinabi ni Duterte nung araw. Nung araw, si Duterte may listahan eh. Yung binabanggit doon. Yan. Kaya sabi naman ni Espinido sa kanyang mga interview, may katapat na pera kada biktima. Panoorin niyo si Espinido. Ako ito nasa YouTube. Ito, nakaharap ako sa television, YouTube. Nilagay ko yung Espinido. Ayan, Espinido lahat yan. Espinido lahat yan. Kaya gusto mo manood ng Espinido, manood ka iba't ibang channel yan. At saka interview. At saka sa Kongreso. Paano hindi ko alam yan? Ayan, napapanood ko. Hindi invento yan. Kaya, kita nyo kanina, ginanong ko para makita ninyo. Nayanig yung buhong PNP. Sabi naman ng PNP, kung meron siyang sufficient evidence, tutulungan namin siya. Ayan. Yan naman pala. Tutulong naman pala ang PNP. Ayos sa tagapagsalita.
ng PNP. Tanong, sigurado ba kayo? Tutulungan niyo siya? Yun ang tanong ko. Siyempre, hindi, wala pa. Kasi magre-retiro na yung tao. Baka kasuhan, sabi ng mga marites, sa social media rin. Baka daw kasuhan siya. Ibig sabihin, maho-hold yung kanyang dapat pakinabangan. Ano? Ako, kung sa akin lang ha, kung makaretiro siya ng maayos, total, magkakaroon na ng eleksyon. Total, si D.I.L.G. Abalos, sabi niya, pag-upo namin, pinagretiro namin yung mga matataas na rango ng pulis. Ang trabaho namin, cleansing. Ako gawin nilang D.I.L.G. Ito si Espinido. Ano? Sa akin lang. Sa akin lang po yun. Ano? Sige po, lagi niyong tatandaan, kaibigan. Kaya ko ito ang dinala ko ngayon. Yung Roma chapter 13. Ayon kay Pablo. Dapat tayong matakot kung gumagawa tayo ng masama. Ngayon, kung ikaw ay nasa kapangyarihan at gumawa ka ng masama, nasa kapangyarihan ka, siyempre. Tandaan mo ito. Pagdating ng huling araw, o kaya pagkamatay mo, mananagot ka sa Diyos. Kung dito hindi kami nakakuha ng hustisya, kami taong mga nagbabayad ng buwis. Ako, 20 years old pa lang ako, nag-empleyado na po ako. Nagbayad ako ng tax, Pag-ibig, SS, lahat na. PhilHealth. Sabi ko nga, sa panahon ni Marcos, ninakaw ang pera. Sa panahon ni Duterte, ninakaw ang PhilHealth. Nasa ano po yan? National news yan. Pag nag-People's Power, di ba nakita niyo sa mga palabas ng People's Power? Hindi chismis yan. Sa panahon ni dating Pangulong Marcos, yung matandang Marcos, hindi ba nakasuhan si Imelda? 7 count. Pag nanakaw ng Sandigan Bayan. Kanya lang, hindi na may kulong. Kasi matanda na. For humanitarian reason. Ang PNP chief noon ay sino? Bato. Sinong presidente? Duterte. Nakasuhan si Enrile. Grab. Alala nyo pa ba yung ano? Hindi rin siya inaresto. Bakit? For humanitarian reason. Kasi matanda na raw. Kawawa yung maraming matandang nakakulong, babae, lalaki. Nakakulong. Pero yung si Enrile, si Imelda, masarap ng buhay. Wala silang katigatig-gatig. Sino ang presidente? Si Duterte. Sino ang Philippine National Police Head? Bato de la Rosa. Narinig ko si Bato, sabi niya, for humanitarian reason. Doon ako nayanig. Paano naman yung nakakulong na matatanda? Ba't hindi palabasin? Na yung kaso lang, nagutom lang, nagnakaw. Para chicha. Pero itong nabanggit kong dalawa, gaano kalaki yun? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin, paglilinaw, pagpapaliwanag po sa amin, Panginoon Diyos. Salamat. Tulungan mo po ang aming bansa na tuluyang malinis sa krimen. Managot ang dapat managot para magkatuon na po ng hustisya ang mga tao. Salamat po, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, in Christ alone.
dapat dito tayo magsama-sama. Ano po? No religion. Ito, in Christ alone. Ito po ang programa ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan ayon sa Amen. Ang Biblia ng mga pastor. God bless us all po. Ano?